Sa ibang balita, nagpapatuloy ngayon sa Senado ang ikalawang araw ng pagsisiyasat nito kaugnay sa mga kaso ng extrajudicial killing sa bansa. Dito ay nilatag ni PNP Chief Ronald De La Rosa ang mga nagawa ng pambansang pulisya upang mapababa ang krimen at malutas ang problema sa iligal na droga. Humarap rin ang dalawang pulis na umano'y nasa likod ng pagkamatay ng mag-amang Bertes na hinuli dahil sa ipinagbabawal na gamot. Mula sa Senado, alamin natin ang detalye sa aming kasama si Joy Gumatay live. Princess, tulad nga ng ipinangako ni Senador Leila De Lima, una nga sa kasalukuyang isinasagawa ngayong Senate inquiry, ang humarap ay si PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa para maipresenta yung mga datos na hawak ng Philippine National Police patungkol pa rin sa kanilang patuloy na malawakang anti-drug campaign. Ayon sa kanilang pinakahuling datos, nasa 756 na yung kaso ng mga napatay dahil sa di umano'y ng laban ng mga ito habang isinasagawa ng mga pulis ang kanilang operasyon. Sa 756 na ito ay 569 lamang ang under investigation dahil ayon kay Acting Inspector General Leo Leoterio ng Internal Affairs Unit ng PNP ay kulang sila sa tauhang nagsasagawa ng malalimang investigasyon. Ngunit sa kabila nito, binigyang diin ni PNP Chief na kung susumahin, in general ay malaki pa rin yung naibaba ng mga ating crime rate na naitala ngayong taon kumpara noong nakaraang taon. Pumatak nga ito sa pagbaba na 37%. Pinapurian naman ni Senador Joel Villanueva ang ating pambansang kapulisan sa katagumpayang ito, gayong nakikita niya na kailangan pa ring pag-ibayuhin ang training programs para sa mga bagong miyembro ng PNP tulad na lamang ng suwestyon ni Senador Panfilo Lacson. Ayon kasi sa datos ng PNP, gayon rin sa mga salaysay ng dalawang saksi na dumalo dito sa Senado, mababang ranggo ng kapulisan ang kadalasang sangkot sa mga kasong ito. Kabilang na nga rito ay sina Police Officer 1 Michael Tomas at Police Officer 2 Alipio Balo Jr. na sangkot sa pagpatay sa mag-amang Bertes mula sa lungsod ng Pasay. Ito ay naganap noong unang linggo ng pamumuno ni PNP Chief Bato. Kaya naman hiniling ni PNP Chief sa Senado, sana raw ay tulungan sila na maibalik sa kanilang kamay ang kontrol dito nga sa police training programs na sa kasalukuyan ay nasa pangangasiwa ng Police Pistol Combat. Alam mo, Princess, dumaluman yung ating dalawang police officers na nabanggit kanina dito sa pagdinig ay hindi naman sila naging bukas sa interogasyon at hindi rin sila nagdala ng abogado. Anila, magsasalita lamang sila o magbibigay lamang sila ng pahayag sa harap ng korte at hindi dito sa Senado. Nirespeto naman ni Senadora De Lima ang desisyong ito, gayon rin ang ibang mambabatas at mga kawani ng ating pamahalaan na dumalo sa investigasyon. Yan na muna ang pinakahuling balita mula dito sa Senado patungkol pa rin sa Senate inquiry ng mga hinihinalang kaso ng extrajudicial killings. Para sa PTV News, Joy Gumatay. Maraming salamat sa iyo, Joy. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.